Matapos matalo ni Yeon si Yang Zon ay kinuha niya ang bag ng kay-ama nito. Dahil mabigat ang bag ay ninais niyang tingnan kung gaano kay-ama ng Young Master Yang Zon na ito. Patuloy pa rin siya sa paglamon ng cultivation ng taong ahas. At pagkatapos nun ay umangat na naman ang kanyang cultivation. Nasa second stage of Grandmaster Realm na siya. Ang kanyang divine ability ay nasa tenfold attack speed na din. Mula sa itaas ay may naramdaman ang ating bida na parang tatama sa kanya. Ilang sandali nga lang ay umatake si Master Yang mula sa itaas. Nakaiwas naman kaagad si Yeon sa atakeng iyon. Sa lakas nun ay nagkaroon ng pagsabog sa tubig. Lumundag si Yeon patungo sa tabi at inihanda ang kanyang sandata at sarili para sa laban. Nilapitan agad ni Master Yang ang kanyang anak ay pinipilit itong gumising. Inuutusan itong imulat ang mata at tingan siya. Pero kahit anong gising niya rito ay hindi na nagigising ang kanyang anak. Sinabi ng ating bida kay Master Yang na ang pamilya ng mga ito ay napakahirap harapin dahil pumupunta ito sa kanya isa-isa na parang mga epas. Pero mabuti na rin yun dahil nakatipid siya ng oras. Isinandal ni Master Yang ang katawan ng kanyang anak sa may bato at sinabi niya rito na antayin siya nito at ipaghiganti lang niya ito. Naglabas ng lilang enerhiya sa katawan si Master Yang habang masama ang tingin sa ating bida na tila gustong paslangin ang ating bida. Mungkahi nito na pagbabayadan ng ating bida ang buhay ng kanyang anak. Naghanda siyang malakas na skill ang Crimson Flame Blade. Pahayag ni Yeon kay Master Yang na kung ipinagmamalaki ba nito ang pagiging nasa first stage of Transcendent Realm. Dagdag pa ni Yeon na gagamitin niya si Master Yang para maging kanyang test subject para malaman kung hanggang saan ang kanyang limit. Galit na sigaw ni Master Yang habang sumusugod na bakit napaka-arrogant pa rin ng ating bida kahit na mamamatay na ito. Maangas na sabi ng ating bida na mamatay ito gamit ang sarili nitong espada. Sa isang banda ay galit na galit lang si Master Yang habang sumusugod para bigwasan ang ating bida. Tinapik lamang ni Yeon ang espada ni Master Yang, kaya gulat na gulat ang matanda. Hindi siya makapaniwala na basta lang tatapikan ni Yeon at iiwasan ang kanyang atake. Inikot-ikot lang ni Yeon ang kanyang kamay, sabay inatake ang weak point ng braso ni Master Yang. Dahil sa ginawa ni Yeon ay nabitawan ni Master Yang ang kanyang espadang Crimson Flame Blade. Kinuha ni Yeon ang Crimson Flame Blade habang si Master Yang ay nakahawak sa kanyang masakit na braso. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala dahil nawala sa kanya ang kanyang espada. Natuwa si Yeon sa Crimson Flame Blade dahil napakaganda ng espadang iyon at sa kanya na iyon sa ngayon. Nanginginig sa galit si Master Yang habang naiisip na inatake ni Yeon ang weak point ng kanyang braso ng isang malumanay na atake lang. Ayon kay Master Yang na isang panlilin lang lamang iyon. Pero kahit nawala pa siyang espada ay makakapagbigay pa rin siya ng pinakamasamang kamatayan sa ating bida. Pang-osar ni Yeon kay Master Yang na wag siya nito sisihin kung hindi niya ito pinaalalahanan na ang huling tao na ang sabi sa kanya ng ganong salita ay pinadala niya sa kamatayan. At nakikipagkape na sa king ng Emperor No sa ngayon. Napalingon siya sa kanyang anak dahil sa mga salita ng ating bida. Galit na sumigaw si Master Yang na mamamatay na si Yeon. Kaya agad niyang inactivate ang Flaming Pillar Blow patungo sa ating bida. Iniwasan lamang ni Yeon ang atakeng iyon habang pang-osar na sabi kay Master Yang na, naiinis naman itong masyado itong si Master Yang at talagang napakaganda nito. Mas tumindi pa ang galit ng matanda at halos mawala na ito sa sarili dahil sa galit sa ating bida. Pagbabanta pa nito napapatayin niya si Yeon. Umatake kung saan ay Master Yang pero iniiwasan lamang iyon ni Yeon. Sumugod si Yeon habang sinasabi kay Master Yang na wag siya nitong sisihin kung hindi niya ito binalaan na kapag ito ay mabilis ma-distract ng iyong kalaban habang nasa gitna ng laban ay mabilis itong mamamatay. Sabay ibinato ni Yeon ang Crimson Flame Blade patungo kay Master Yang. Nagulat naman ang matanda sa kanya espadang tatama sa kanya. Natigilan siya sa tatama sa kanya, pero nakabalik pa rin siya sa kanyang ulirat at ginamit ang Flame Blood Attack para sanggahin ang atake ng Crimson Flame Blade. Sa isip-isip ni Master Yang na napakabilis kumilos ng ating bida. Kaya napapatanong na lang ito sa kanyang isip na kung bakit ito naging ganun kabilis. Pang-osar ng ating bida na walang silbi ang paghihirap nito. Ibinaon ni Yeon ang Crimson Flame Blade tago sa barrier ni Master Yang.
Patuloy pa rin naman ang pagsalag ng matanda para hindi siya tamaan ng espada sa dibdib. Bakas sa mukha ni Master Yang ang paghihirap para lang labanan ang atake ni Yeon. Napapaisip na lang siya na hindi na niya iyon kayang harangan pa ng matagal. Matapos nga noon ay tuluyan na siyang nawalan ng lakas kaya tinamaan siya sa dibdib ng Crimson Flame Blade. Napasigaw na lang siya sa sakit na tinamo. Maangas na sinabi ni Yeon kay Master Yang na mamamatay ito kapag nawala ang pagiging kalmado nito at nagpakita ng kahinaan. At gagamitin niya ang sarili nito espada para ihatid ito sa patutunguhan nito. Mungkahi ni Yeon na tapos na ang lahat. Sabay itinutok ang Crimson Flame Blade sa katawan ng matanda at naglabas ito ng pressure para sa pag-atake. Napasukan na lang ng dugo sa bibig si Master Yang dahil sa matinding pressure at napasigaw ng napakalakas. Nabali rin ang mga ribs at backbone sa kanyang katawan dahil sa matinding impact. Malakas na alingaw ng bibig ni Master Yang ang nanatili sa kakahuyan. Pagyayabang ng ating bida kay Master Yang na wala itong laban sa kanya kahit na sana transcendent realms na ito. Maya-maya ay ang hirap na matanda ay tumawa ng tumawa. Kaya nagtaka ang ating bida kung bakit ito tumatawa. Salaysay ni Master Yang na hindi si Yeon makakaalis ng buhay sa lugar na iyon kahit hindi niya ito napatay ngayong araw. Kinagat ni Master Yang ang kanyang dila kaya nagulat ang ating bida. Nakagamit pa rin ng skill si Master Yang, at ginamit nito ang Blood Burst Technique. Nagpula ang kayang katawan at nagsisimulang pasabugan ang sarili. Sigaw ni Master Yang na magsama sila ni Yeon sa MP Erno. Matapos nun ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na sumikop sa gitna ng kakahuyan. Pagkatapos ng malakas na pagsabog ay lumitaw si Yeon sa makapal na usok at sinabi na kung gusto ba talaga ni Master Yang mamatay kasama siya. Wala man lang naging pinsala si Yeon mula sa malakas na pagsabog. Ayon sa ating bida na hindi karapat-dapat si Master Yang para mamatay ng kasama siya. Tanong ng naghihingalong Master Yang na paano iyon naging possible. Sinabi ni Yeon na inilagay niya sa kanyang braso ang baluting iyon bago pa pasabugan ni Master Yang ang sarili nito. Ang plano nito ay hindi nagtagumpay. Kapag suot niya iyon ay hindi siya masasaktan ng mga pag-atakeng gaya noon. Napamura na lang ang matandang pusit at napatanong na kung saan nakakuha ng high-level magic items ang ating bida. Sagot lang ng ating bida na may magandang sandata si Master Yang kaya kukunin na niya ito rito. At kukunin na rin niya ang cultivation nito. Hinawakan niya ang mukha ng matanda sabay sinimulan ang paglamon sa cultivation. Sigaw ni Master Yang sa ating bida na maghinti lang ito dahil magheheganti siya rito kahit na isa na siyang multo. Sagot lang ng ating bida na sa totoo lang kahit na Diyos pa ang dumating ay papatayin din niya ang mga iyon. Wala nang nagawa ang matanda kundi mapasigaw sa sakit. Maya-maya ay may lumabas na notification na ang paglamon ay natapos na at ang host nakapag-breakthrough sa 7th stage of Grandmaster Realm. Ayon sa ating bida na nakapag-breakthrough siya ng 3 sunod-sunod. At matagal-tagal na rin huli siyang maging masaya. Matapos ng lahat ay nagsalita ang ating bida na lumabas na ang nagtatago sa pinagtatiguan nito. At hanggang kailan nito balak magtago? Mula sa likod ng malaking puno ay lumabas ang nagtatagang si Lee Qingzhou. Alam pala ni Yeon na kanina pa siya sinusundan ng dalaga paglabas pa lang ng Treasure Pavilion, kaya't tanong niya kung ano ang kailangan sa kanya ni Qingzhou. Walang paligoy namang sadya ni Qingzhou na ang sadya niya ay ang Cold Blood Toad King na ngayon ay pagmamay-ari na ni Yeon. Tanong ni Yeon kung gusto ba ng dalagang kunin ito sa kanya. Agad namang saad ni Qingzhou na hindi niya ito kukunin, kundi hihingin sa ating bida kasabay ng pagbibigay galang. Umaga na nang makarating sila sa syudad ng Qingyang Country kung saan matatagpuan ang mansyon ng mga Li. Ginagabayan naman ni Qingzhou si Yeon patungo sa kanilang tirahan, upang ipakita sa kanya ang dahilan bakit nais makuha ang nasabing item. Ang Yang family, Li family at Wu family ang tatlong pamilyang kilala sa Qingyang Country, dahil bukod sa kanilang kapangyarihan taglay din nila ang mataas na estado sa buhay. Hindi naman inaasahan ng ating bida na kabilang si Li Qingzhou sa isa sa tatlong pamilya, ngunit ang talagang nakakagulat ay ang hindi man lang pagtatanong nito tungkol sa nakita niyang pagpatay ni Yeon sa dalawang miyembro ng Yang family. Ayon kay Yeon ang pagiging maingat ni Qingzhou sa pagsasalita, ay nagbibigay ng misteryo upang hindi mabasa ang kanyang iniisip. Sa kabilang banda nang makita ng mga tagapaglingkod si Yeon,
Nag-uma pa sila sa kasiyahan dahil anilay sisilaw ng mula ang liwanag sa kanilang mansyon. Pabulong na saad naman ng isa na wag masyadong maingay ang isang babae, upang hindi matakot ang mapapangasaw ng kanilang young miss. Nang marating nila ang isang silid agad itong dahan daw ang binuksan ni Qingzu, tumambad naman sa harap ni Yeyan ang nakarete na matanda na halatang hirap na sa kanyang kalagayan. Pinakilala ni Qingzu ang kanyang lolo na si Li Yunjuan, agad namang tanong ng ating bida kung lason ba ang dahilan ng pagkarete ng matanda. Salaysay ni Qingzu na 3 taon na ang nakakaraan nagpunta ang kanyang lolo sa bundok upang mag-cultivate, ngunit aksidenteng nalason ito ng 5th grade Black Scale Snake King. Kung saan ang ganitong lason ay nagbibigay ng kakaibang kaliskis na utay-utay na sumisira sa internal organs ng biktima, na nagiging dahilan kung bakit hindi makakain, ni makapagsalita ang kanyang lolo. Ayon pa kay Qingzu oras na umabot na sa mukha ang mga kaliskis ng pasyente, indikasyon ito ng nalalapit na nitong katapusan. Base naman sa sandaling obserbasyon dito ni Yeyan na sisigurado niyang malaki ang hirap ng Li family, mapabagal lang ang pagkalat ng lason upang mapanatiling buhay ang kanilang master. Dahil sa mga narinig na pagtanto ni Yeyan na ang dahilan ng lahat ng ginawa ni Qingzu, mula pagpunta sa Treasure Pavilion hanggang pagsunod sa kanya ay dahil sa nais nitong iligtas ang kanyang lolo. Nang itanong ni Yeyan na paano kung hindi siya pumayag sa kahilingan ni Qingzu, agad na nagbigay galang sa harap niya ang dalaga kasabay ang pangakong gagawin niya ang lahat para kay Yeyan anumana nang mangyari. Kasunod nito nagpatira pa na din ang iba pang tagapaglingkod, at nakiusap na iligtas ng ating bida ang kanilang master. Hindi naman agad nakapagsalita si Yeyan dahil sa nakita, ngunit ramdam niyang labis siyang hinihila ng kanyang damdamin. Nag-iyakan pa ang mga nakaluhod na tagapaglingkod habang tuloy-tuloy ang matinding pakiusap kay Yeyan. Naisip naman ni Yeyan na sakaling hindi siya pumayag, baka asarin siya ni Qingzu sa loob ng Kaiyun sect. Napilitan na lang siyang gawin ang hiling ng dalaga dahil aniya ikikilalanin naman siya sa paggawa ng mabuti, kaya't napapapikit na ibinuhos sa bibig ng matanda ang elixir. Maaari namang gamitin ni Yeyan ang Devar upang tanggalin ang lason, ngunit natatakot siyang baka maubos ang natitirang cultivation ng matanda kaya't wala siyang magawa kundi ibigay ang antidote. Nagpakita ang asul na liwanag sa ibabaw ng katawan ni Li Yanjian, kasabay ng utay-utay na paglaho ng mga kaliskis sa katawan nito. Matapos lang ang 15 minuto iminulat ng matanda ang kanyang mata, kasunod ang pagbangon sa kaisinuka ang kulay lilang likodo. Habang umuubo pa saad ng matanda sa kanyang apo na maayos na ang lagay niya, at unti-unti nidang bumabalik ang kanyang spiritual energy, tanong pa niya kung sino ang nagligtas sa kanyang buhay. Kasabay ng pagturo ng kamay kay Yeyan saad ni Qingzu na siya ang kapwa niyang disciple sa Kaiyun sect. Ngunit hindi pa siya natatapos sa pagpapaliwanag malakas na tinawag ng matanda si Yeyan bilang grandson-in-law. Mahigpit pa niyang kinapitan sa kamay ang ating bida kaya't nagulat na lang si Qingzu sa naging reaksyon ng kanyang lolo. Hindi na naituloy ni Yeyan ang balak na pagtanggi sa tawag ni Yanjian dahil agad siyang sinunggaban ng matanda, saad pa nito na nasisiyahan siyang napakagwapo ng kanyang grandson-in-law. Habang hawak siya ng matanda agad namang naramdaman ni Yeyan ang kapangyarihan nito, na ayon sa kanya ay nasa 4th stage ng Transcendent Realm. Malawak na nakangiting tanong pa ng matanda kung saan at paano nagkakilala si Yeyan at ang kanyang apo. Walang patid ang bawat katanungan nito mungkahi pa niya kay Yeyan na madaliin at agad na magpakasal ang dalawa. Sagot ni Yeyan na nagkamali lang ng akala ang matanda dahil walang anumang namamagitan sa kanilang dalawa ni Qingzu at wala din siyang intensyon na pakasalan ito. Nagpakita naman ng aura ang matanda saka may paninindik na tanong kung hindi ba gusto ni Yeyan ang kanyang apo. Hindi naman ito pinansin ni Yeyan dahil saad niyang tapos na niyang gawin ang ipinangako. Sinabi pa niya na madami pa siyang kailangang gawin saka sinimulang maglakad paalis. Inis namang sinunggaban ng matanda ang ating bida dahil aniya'y kailangang pakasalan ni Yeyan, ngayon din mismo ang kanyang apong si Qingzu. Mabilis namang iniwasan ni Yeyan ang kamay ng papaataking matanda, kasabay ang malakas na sigaw ni Qingzu upang pigilan ang kanyang lolo. Nag-aapoy sa galit ang matanda saka sinabing wala siyang pakialam sa maaaring mangyari. Saka inulit ang tanong kung handa ba si Yeyan na pakasalan ng kanyang apo. Inilabas din naman ni Yeyan ang kanyang kapangyarihan at sinabing hindi niya nagugustuhan ang ginagawa nitong pamimilit sa kanya. Ngunit batid niyang malalagay siya sa panganib kung babastahin lang ang pakikipaglaban sa isang 4th stage Transcendent Realm.
Taliwas naman ang kinalabasan ng inaasahan niyang laban dahil bigla na lang humikbi ang matanda. Sa kadismayadong sinabi na mas pipiliin pa ni Yeon na labanan siya kesa pakasalan ang pinakamamahal niyang apo. Umupo pa sa sahig ang tampong matanda tulad ng jowa mo pag tinutupak, saka sinabing hindi na sana siya binigyan ng pag-asa ni Yeon at hinayaan na lang na mamatay. Hindi na napigilan pa ni Chingzo ang ginagawa ng kanyang lolo kaya't sa pag-alit na tono, tanong niya kung hanggang kailan ito gagawa ng ikakahiya nilang lahat. Natauhan naman ang matanda bago pa matuloy ang galit ng kanyang apo, kaya't agad itong tumayo sa kasinabing nauunawaan na niyang kapwa-disciple lang ni Chingzo si Yeon. Pag-aaya pa niya kay Yeon na sumama ito sa kanya sa treasury upang mabigyan niya ito ng regalo, bilang gantimpala at pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Bumungad sa ating bida ang nangangintab na napakarating kayamanan sa loob ng treasury ng Lee family. At dahil sinabi ni Yeon na maaari niya kunin ang kanyang magustuhan, agad niyang sinuri ang napakaraming kayanan. Dahil sa system nakuha na may kakayahang malaman ang grade ng isang item, nakuha ng 2 libro ang kanyang atensyon. Saad ni Yeon sa matanda na ang 2 librong ito ang nais niyang makuha na naglalaman ng 2 magkaibang teknik. Agad niyang itinago sa system ang nasabing libro upang mas mapadali ang pagdadala sa mga ito. Napalingon siya nang muling ipinaalam at itinuro ng system ang iba pang high-grade item kay Yeon. Matapos ang 15 minuto habang nasa harap ng tarangkahan ng Lee Mansion, inis na saad ni Yeon na gaaman ang ating bida dahil halos manggalahati ang nakuha nito sa kanyang mga treasure. Sagot naman ni Yeon na wala pa ding tutumba sa buhay ni Elder Yeon, kasunod ang pagbibigay galang bilang pagpapalam bago umalis. Nagpasalamat pa si Yeon sa aniyay pagiging mapagbigay ng matanda sa kanaglakad papalayo. Habang pinagmamasdan ng papalayong si Yeon tanong ng matanda sa kanyang apo, kung totoo bang pinatay ni Yeon ang 2 miyembro ng Lee family nang siya lang mag-isa. Pinatotohanan naman ng dalaga ang tanong ni Yeon kaya't naisip ng matanda na isang biyaya sa kanilang pamilya ang katulad ni Yeon, na aniya isang natural na talentadong binata na mahirap nang mahanap sa kasalukuyan. Sinabi ni Yeon na dahil naligasan na ng matibay na pundasyon ang Yang family, hindi na makakapirwisyo pa ang iba pang miyembro nito. Ngunit ang inaalala niya ay ang maestro niyang Longzon na Man of Underworld, dahil hindi isang bastahing katunggali base pa sa narinig ng matanda, si Longzon ang nag-iisa nitong tagapagmana. Saad pa ni Yeon na sakaling malaman nito na napatay ang minamahal niyang disciple, siguradong maglalaan ito ng oras upang maghigant kay Yeon. Kinabahan naman si Chingzo nang idagdag pang kanyang lolo na kahit makapangyarihan si Yeon, kung makakalaban niya ang Man of Underworld ay walang kasiguraduhan kung ano ang kalalabasan nito. May pang-asar namang tanong ng matanda kung nag-aalala ba at nalulungkot ang kanyang apo para kaya Yeon. Sagot naman ng dalaga na napapaisip lang siya kung ano ang posibleng mangyari sa ating bida, kasabay ng pagpitik sa ere ang pagtawag ng matanda sa mga shadow guard, na mabilis namang sumulpot sa kanyang likuran at handang gawin ang ipag-uutos sa kanila. Utos ni Yeon naman manan ng mga ito ang bawat galaw ng Yang family, at oras na kung taken ng mga ito ang Man of Underworld ay agad na ipagbigay alam sa kanya. Nang marinig ang utos mabilis na naglaho ang mga shadow guard, at naiwan si Elder Yeon na animoy napakalalim ng iniisip. Paghingi pa niya ng tawad sa kanyang magandang apo, kung hindi agad niya nasabing ang pagiging curious sa isang tao ang simula ng relasyon. Kaya't natigilan na lang si Chingzo at hindi na nagawa pang mga tuwiran sa kanyang lolo, kaya't sinabi na lang na aalis na siya upang bumalik sa Kaiyun sect. Takang tanong naman ng matanda kung nahihiya ba ang kanyang apo kaya't nagdudumaling umalis. Bumantong hininga pa siya sa kasinabing kahit dalaga na ang apo, ay hindi pa din ito magawang magsalita ng maayos. Isang maaliwalas na umaga, nagkayayaan ang mga outer disciple dahil nagbukas na ang spiritual cultivation pavilion. Nagpunta ang mga outer disciple sa harapan ng elder na naglilinis sa nais sumubok sa cultivation pavilion. Sinabi ng elder sa lahat na kung sino ang may nais sumubok sa spiritual cultivation pavilion ay pumila. Tanong ng isang lalaki sa kasama nito na kung gusto ba nitong subukan ang time-free cultivation efficiency room para sa pagsasanay ngayong araw. Sagot ng lalaki na gusto sana niya kaso times 3 efficiency room lamang ang kaya niyang gamitin ngayon. Maya-maya ay may mga grupo ng mayayabang na pinamumunuan ng lalaking malaki ang katawan at pinatabi nila ang lahat sa kanilang dadaanan.
Nagalit ang isang outer disciple pero pinakalma siya ng kanyang kasama at nagtanong na kung kilala ba nito ang mga mayayabang na iyon. Paliwanag nito na ang pangit na lalaki ay si Hao Yuchen. Ang pamilya nito ay negyusyant na sa loob ng maraming taon at ang pamilya nito ay napakayaman. Narinig pa niya na pinapalit nito ng 10 coins kada isa na spirit stone simula nang pumasok ito sa Kaiyuan sect. Siya ang pinakamayaman sa lahat ng outer disciples ngayong buwan. Marahil ang kanyang realm ay hindi ganun kataas. Mayroon naman itong pera kaya nagagawa nitong matapos ang mga bagay-bagay. Kapag ginalit mo ito ay siguradong gagamit ito ng pera para ipabugbog ka. Sinabi ng dambuhalang lalaki na gusto niya ang times 10 cultivation efficiency room. Nanlaki ang mata ng lalaki sa gulat matapos marinig ang tungkol sa times 10 cultivation efficiency room. Salaysay ng lalaki dahil doon kaya niya ito pinigilan kanina. Dahil ang halaga ng times 10 cultivation efficiency room ay 500 spirit stone. At hindi dapat nila galitin ang taong iyon. Sinabi ng elder na late na ang lalaki dahil ang times 10 cultivation efficiency room ay may nagmamay-ari na. Hindi makapaniwala ang ibang outer disciples sa sinabi ng elder. Inilapit ng malaking lalaki ang pangit niyang mukha. Sabay tanong na kung totoo ba iyon. Dahil ang times 10 cultivation efficiency room ay palaging sarado. At sino naman ang may kakayahang gumamit noon bukod sa kanya? Sagot ng elder na kung sa tingin ba ng lalaking mukhang pusit ay nagsisinungaling siya. Utos nito na tingnan mabuti ang spiritual cultivation pavilion. Pagtingin nila sa itaas ay ang 10th floor nito ay nagliliwanag.